Okay, ngayong vlog na ito, papanoorin natin sabay-sabay ang pag-iyak ng mga congressman sa House of Representatives. Ang daming umiyak ngayon sa House of Representatives. Yan ang sinabi ko sa inyo. Diba? Ano sabi ko? Huwag kasi kayong mamintang ng isang tao na wala kayong ebidensya. Ngayon, hindi sisipot yung tao, umiiyak kayo. Ano na Dilima? Iyak na naman. Ano na Jokno? Iyak na naman. Ano na Luistro? Iyak na naman. Sa totoo lang guys, no? Walang biro. Instead na sila yung papansinin ng taong bayan na sa impeachment ni BP Sara, lahat nakatutok, buong sambayan ng Pilipino nakatutok sa impeachment at pinagtawanan itong mga congressman. Mukha silang tanga eh. Mukha talaga silang tanga kasi nagsisession sila, naghihiring sila, hindi naman sila sinisipot. Parang mga tanga. Sila rin ang mga nagagalit doon. Hindi nila alam, behind, pinagtatawanan lang sila ni VP Sara. Kasi sino ba namang hindi tatawa dyan? Mamimintang sila. Wala silang sapat na ultimate facts. Hindi naman makasagot si BP Sara dyan kasi wala naman silang detalyeng explanation kung ano yung ginawa ni BP Sara na impeachable offense. Hindi sila sinipot ni BP Sara. Ngayon, paiyak-iyak kayo. Ito. Bago natin i-play itong mga video na ipapakita ko sa inyong umiiyak na sila, no? Like mo na and share ha, and subscribe sa Donmar TV para updated kayo. Ito na. Ito na yung mga umiiyak na mga congressman. Sabay-sabay nating pagtawanan silang lahat. Ito. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle. Hindi ka sinipot. Hindi ka sinipot. A bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. Ipinamukha nila na si VP Sara raw, ang dami raw lawyer. Yan ang nila ikalandraka sa sabayan ng Pilipino na ang daming lawyer ni VP Sara. Kayo, iyak na naman kayo dyan. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. So iyak. Bakit? Hindi ko binigyan talaga nila ng emphasis na hindi a-attend si VP Sara. Di ba? Halatang halata na nakatutok yung media sa kanila. Pabida effect ba? Gusto kasi ng tong mga congressman na ito, grandstanding. Gagamitin nyo pa ang popularidad ni VP Sara para sumikat kayo. Paano yan? Umiiyak kayo ngayon. Wala na kayo sa 2028. Wala na kayong future. Wala na kayong future. Sa totoo lang. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Gawin nyo na lahat ang gusto nyo. Umiyak kayo na umiyak. Umiyak kayo na umiyak. Sa totoo lang, nasasaktan silang lahat. Yung hindi ka sinipot, talagang masakit yan.
Giving an example, yung may ano kayo, iniimbitado ka, may ano may birthday ka, birthday mo. Example lang ito ini-invite ka ngayon, ini-invite mo ngayon yung sino man, no? Invited kayo, pumunta dito sa bahay, kumain kayo, makaibigan mo ba yan? Ganon, ganyan. Hindi ka sinipot. Pinaghandaan mo yung birthday mo tapos hindi ka sinipot. Di ba ang sakit-sakit? Ganyan ang nangyari ngayon sa House of Representatives. Handa sila ng handa sa kanilang debate kay BP Sara. Pinaghahandaan nila kasi magaling si BP Sara pagkatapos hindi sinipot. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso. Hindi nyo ba, nafe-feel na pinagtawanan lang kayo ni BP Sara? Sana maunawaan. Ay, nako. Wala na nga tayong langis. Wala na nga, sobrang mahal. Wala na nga tayong pagkain dito sa Pilipinas. Sobrang mahal. Tapos kayo, iyak sa impeachment. Wala kayo makukuha dyan? Ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, ano ang tanong mo? maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Halatang halata sila lahat dyan, no? Na gusto ng exposure. Hindi nila alam na nagagalit sa kanila yung tao by doing that. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, Ano? lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Ang kapal-kapal ng mga mukha nito mga taong to, no? Bakit ko ba nasabing kapal ng mukha nito? Si BP Sara pa ngayon ang idinidiin nila, no? Ang tanong, yung flood control scandal, baliwala lang ng taong bayan yun? Wala kayong delikadesa Mas inuuna pa ninyo ang impeachment ni BP Sara na dapat unahin nyo sino yung nagnakaw ng pera ng kabanang bayan natin dito sa flood control. Di ba kayo nahiya dyan? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Sa totoo lang. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Hindi katahimikan, kundi exposure. Ay, nako. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. Sa tingin mo, Luistro, sa ginagawa mong yan, maganda ka na yan? Sa tingin ng tao? So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. Sige, proceed kayo. Wala naman kaming paki dyan. I-proceed nyo na. Maghanda kayo. Ipatuloy nyo ang gusto nyong ipatuloy. Pagtawanan lang kayo ni BP Sara. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay.
So yan ang pinakaunang umiyak sa House of Representatives. Ano ba yan, Don Mar? Sasabihin na naman ng iba dyan, ano ba yan, Don Mar? Walang kwenta naman yung vlog mo, di ba? Walang kwenta rin naman itong mga taong pinag-vlog natin eh. Walang kwenta sila eh. Naging walang kwenta yung vlog natin kasi walang kwenta yung mga pinag-usapan natin. Luistro, Dilima, Jukno, walang mga kwenta yun eh. Nagsasayang lang tayo ng sa totoo lang, nakatutok sila. Walang mga delikadesa itong mga congressman na ito. Hindi na nahiya sa sambayan ng Pilipino, no? Inaatupag itong impeachment. Samantalang tagilid ang administrasyong Marcos dito sa kinakaharap nating crisis. Ito pa, another na mga umiiyak na mga congressman, no? Ang motion raw para hingin ang kopya ng SALN ni VP Sara sa ombudsman, inaprubahan na raw ng Kamara. Ayan, para bubuksan nila yung bank accounts ni VP Sara. Buksan nyo na lahat ng kayamanan ni VP Sara. Mga walang hiya kayo. Kasi hinahamon ko lahat ng mga taga-Kamara, mga congressman na tutol dito kay VP Sara. Mag-ano kayo? Let's compare your bank statements dito sa bank statement ni VP Sara. Ang mga kayamanan ni VP Sara, siguro nga sa inyo, mas mayaman pa kayo. Di ba? Alam niyo naman, yung maleta-maleta. Isa pa dito nakakatawa. Si VP Sara na hindi marangya yung buhay, no? Never mo talagang makikita itong si VP Sara na nakasuot ng Rolex, nakabag ng mga Louis Vuitton, nakasasakyan ng mga Rolls Royce, yung mga sasakyan ng mga Mercedes-Benz. Wala, hindi mo makita yan sa mga Duterte. Pero dyan sa House of Representatives, ang daming mga marangyang buhay dyan. Mayayaman, mga Rolex, mga Louis Vuitton, araw-araw, iba-iba ang mga sinusuot na mga mamahaling gamit. Pero hindi man yan kinuha ang SALN. Si VP Sara pa ang kinuha nila na SALN. Di ba? Dito mo talaga makikita gaano kabuaya, gaano kabayas itong mga House of Representatives na ito. Without further ado, panoorin natin ang mga buaya. There is a motion to issue subpoena duces tecum to the NBI with respect to the records of its investigation into the threats made by Vice President Sara Z. Duterte against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Marie-Louise Lisa Araneta, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as the certified copies, true copies of all documents and photographs gathered in the course. Ang gusto nilang mangyari, buksan nila ang SALN ni VP Sara kasi raw may threat kay Martin Romualdez, F. Eliza, Bongbong Marcos. Itong tatlo. Anong point? Anong point? Gusto nyo lang makita ang kayamanan ni VP Sara. Di ba? Inggit lang kayo eh. Of the above-mentioned Mas investigation. mayaman pa nga kayo eh. Sa bagay, ikaw may utang na 8 million raw, di umano. Ha? Similar motion is made with respect to the certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, that is SALN, of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the year 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. The second motion is directed to the Ombudsman. May I hear the confirmation of the Honorable Chua? For the SALN. Yes, Your Honor.
The second subpoena is directed to the ombudsman. That is with respect to the SALN of the vice Kung ako naman yan, kung ako si BP Sara, hindi talaga ako sisipot dyan. Halatang halata na gigisahin ka dyan, di ba? president. Do I hear a second? The same has been seconded. Madam Is Chair. there any objection? Madam Chair, The Honorable Rodriguez. we cannot Are you objecting? manifestation first before I would make my. We cannot have two motions being proposed at the same time. Practically, there should be two motions. The first motion are the NBI findings. The second is the SALN. We should go one by one, Madam Chair, because I am going to agree to vote yes to the first one. The second one, it is a fishing expedition. It is not. There are no ultimate facts on the SALN of the Vice. Fishing expedition. Tama naman si BP Sara at that time. Buti naman napag-isipan mo yan. Halatang halata naman nagagather ng mga kung anong pwede nilang i-question dyan kay BP Sara eh. Kaya it's a better option talaga na hindi pupunta si BP Sara dyan. Kaya sila nagagalit ngayon. Kaya na-high blood si Luistro. Luistro, pagkatapos mo dyan ha, magpa-BP ka. Dilima, Jokno, huwag kalimutan ang BP natin after the hearing. Kasi galit kayo eh. President. So I will vote no. I will object to the second one. The first one goes, Madam Chair. May So we should hear divide- from the We should have two motions instead of only one. Two subject matters. Under our rules, in the rules of court, motions should only be on one subject matter. May we hear from our proponent? The Honorable Rodriguez is suggesting that there should be one motion per subpoena. Yes, I move that we vote Would you like on, to amend your yes, motion? I will amend my motion with respect to the. I move that we issue subpoena duces tecum to be issued to the for the duly certified copies of all the records of the NBI's investigation into the threat made by the Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Bongbong Marcos, and certified true copies of all documents and photographs gathered in the course of the above-mentioned investigation. And so move, Madam Chair. There is a motion to issue a subpoena to the National Bureau of Investigation with respect to the records of investigation of threats made by the Vice President to the President, to First Lady, and to the former Speaker. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The committee secretary is directed to issue the necessary subpoena. The Honorable Chua? Madam Chair, with respect to the second subpoena, I move that we issue subpoena duces tecum to the Office of the Ombudsman for the issuance of the duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worths of the Vice President Sara Zimmerman Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 Ginawa na nila ang lahat nilang makakaya dyan kasi wala si BP Sara eh. Ginawa na nila ang lahat. to 2022 inclusive. So move, Madam Chair. There is a motion for issuance of subpoena to the Ombudsman with respect to the SALN of the Vice President from 2022 to 2025, 2007 to 2013, 2016 to 2022. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair. Is that an objection, I Honorable object. Rodriguez? I object. This is now a clear fishing expedition against the Vice President. Thank you. Di ba? Pahiya kayo. Ngayon, mas maganda yung may nagsabi ng ganyan kasi nakatutok lahat ng media eh. At least, alam ngayon ng taong bayan, fishing expedition pala ito mga mukha ng mga kamara na ito. It's a good thing. Halata namang fishing expedition eh. Propaganda ninyo. Wala. Kayo lahat dyan, bababa at bababa yung rating ninyo. Halata naman kayo.
kukumpara mo pa yung rating ni Bongbong Marcos dito kay VP Sara. Si VP Sara, ang daming gusto ng taong bayan kay VP Sara, si BBM, anong nangyari? Tapos kay BBM pa yung not in substantial evidence. 'Di ba? Ang dapat ma-impeach nga itong si Bangag eh. Tapos si VP Sara pa yung ninyo, pinupuntirya ninyo. Good luck na lang talaga sa inyo 2028 dahil ubos kayo sa 2028 kayong mga buaya sa kamara. Considering that the motion has been objected to, we shall proceed to divide the House. Justice members, please be ready to vote. Those who are in favor of the motion for issuance of subpoena to the Ombudsman for the production of SALNs from 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. Please raise your right hand. Kakahiya itong mga taong ito. Akala mo kung gaano kalinis itong mga against kay VP Sara, no? Pero sus, grabe. Ayan, binibilang na yung yung tingnan niyo yung iba. Pag ganun lang parang nahihiya na nag-raise ng hand. Yung iba nahihiya. Sino ba namang hindi mahihiya dyan? Pagkatapos ng mag-raise ng kamay mo dyan, babatikusin ka talaga ng taong bayan. Kasi wala sa hulog yung mga ninyo pinanggagawa ninyo You may now put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Yan. Mataas yung kamay. You may put down your hand, Honorable Rodriguez. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes the voting. Secretariat, the result, please. Binibilang nila tapos sasabihin ang result. Obvious naman yung result Isaksak nyo sa baga ang SALN ni VP Sara. Kainin nyo. With 34 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is granted. The committee is directed to issue subpoena duces tecum to the Ombudsman for the production of the SALN of the Vice President corresponding to the period of 20... Kala mo naman wala silang kopya ng SALN. May kopya na kayo. Ang dami nyo pang kadramahan. Yung SALN ni VP Sara, may kopya na sila. Tapos may padrama-drama pang bumoto-boto pa. Drama-drama. Para maipakita sa media na nagtatrabaho sila. Bullshit naman yung mga pinagtatrabaho nyo 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. So ordered. Nahala, gusto kainin yung SALN ni VP Sara. Kainin nyo. Isaksak nyo yan sa puwet nyo at sa baga ninyo. Ay, nako. Pero, etong balita na ito, nagpalabas na po ng official statement si Vice President Inday Sara Duterte na ang pagdinig ng House of Representatives sa impeachment case ay tinawag na fishing expedition. Tinawag na fishing expedition. Which is tama rin naman si VP Sara. Ito yung balita. Panoorin natin. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ginagamit lang ang pagdinig ng Kamara para makapagsagawa
ng ikatlong fishing expedition laban sa kanya. Ito ang nakasaad sa inilabas na pahayag ng Vice Ang President nakaganda dito kay BP Sara is very frank itong si BP Sara at walang halong kaplastikan na talagang direct to the point ang mga statement na yan ay fishing expedition. Tapos, hindi kagaya ng kamera, gusto pa nilang i-invite si BP Sara na sagutin niya ang mga akusasyon. Paano yan? Sinagot na yan ni BP Sara through a letter. Hindi pa rin nila maiintindihan. Nilagay na nga yan sa letter para mabasa ninyo. Very clear. Hindi na pwedeng ulit-ulitin. Gusto pa nila na pumunta si BP Sara dyan sa kamera. At hindi man sumipot si BP Sara, di umiyak silang lahat. Ay, nako. Presidente, kasabay ng itinakdang pagdinig sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya ngayong araw. Binigyan din ni VP Sara na walang patakaran na nagsasabing kailangan personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint. Kasi po, sa batas po natin, sa konstitusyon po natin, kung meron pong akusasyon, allegation laban sa iyo, no? When it comes to impeachment complaint, pwede mong sagutin through letter. Wala po nakasaad sa ating konstitusyon na hindi pwede yan na through letter. Okay? Kasi, meron naman tayong tinatawag na mga abogado na pwedeng i-direct yung mga tanong at sagot dyan sa mga inireklamo ninyo. So, yun ang ginawa ni BP Sara. Sinagot niya ang mga allegations. Now, ano pa bang gusto nilang sagot? Na kung ano yung nakasaad doon na mga tanong, sinasagot lang naman ni BP Sara. Paano sumagot si BP Sara ng detalyadong sagot na wala naman kayong detalyadong akusasyon? Doon tayo nagkaproblema Doon tayo nagkaproblema. Ang gusto lang ng itong mga buayang ito ay gusto nilang padaluhin si BP Sara in person doon sa hearing. Kasi sisikat na naman sila akala siguro nila gisahin natin itong si BP Sara para sisikat yung karir natin. It's a big disgrace. Kasi hindi kayo ngayon sinipot ni BP Sara, mas lalo kayong masira niyan. Sa totoo lang. Sa mga pagdinig ng Committee on Justice, naisumatinaan niya ang kanyang answer ad coetam at walang dapat ibang gawin ang komite Correct. kundi i-dismiss ang mga reklamo Correct. laban sa kanya dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Ito yung ito yung tunay na pahayag ni BP Sara, no? Hindi niyo makikita kasi ang liit-liit lakihan natin. Yan. Okay. Babasahin natin ngayon yan para makita ninyo lahat, okay? Kinuha natin ito mismo sa page ni Vice President Inday Sara Duterte. Pahayag, mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Which is tama si BP Sara, no? Yan ang pangunahin nating concern as a Filipino. Ang mga bilihin natin ngayon tumataas at alam na natin kung ano ang dahilan yan. Ang imbitasyon sa dumalo sa pagdinig ng komite ng Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. So ang ginagawa nitong mga House of Representatives ay ini-invite nila si BP Sara na tinatawag nilang mini trial. Okay, this is part of the process pa sa impeachment. Hindi naman talaga totally i-impeach na si BP Sara.
Kaya galit na galit sila ngayon kasi hindi sila sinipot ni VP Sara. Na kung sasabihin mo na, hindi sumipot si VP Sara, deserve niyang ituloy ang proceeding sa impeachment. Well, you go as what you like. 'Di ba? Walang pakialam si VP Sara. Depende na yan kung anong gagawin nyo, taga House of Representatives. Ang tanong dyan, uusad ba ito sa Supreme Court? Uusad ba ito pagdating doon sa Senado? Kasi hindi sila pinagbigyan ng exposure ni VP Sara. Kasi kung pupunta si VP Sara dyan, sisikat na naman yung mga buhaya dyan. Di ba? So, sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsasagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition. Mga ulol kayo fishing expedition laban sa akin, sabi ni VP Sara. Muli, inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Tama naman. Pamumulitika ang inuuna. Mas inuuna pa nila itong impeachment na wala namang makukuha ang taong bayan dyan. Kesa lugmok na tayo dito sa kahirapan, unahin sana nila kung paano nila gumawa ng solusyon sa gutom na taong bayan. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaints sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Malinaw na walang patakaran. Alam nyo naman, sila yung masusunod yung mga buhaya na yan. Sa Committee on Justice, alam nyo na. Naisumite ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang komite, kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Tama ka dyan, Madam Vice President. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalaala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Syukran. Sara Z. Duterte, the Vice President of the Philippines, 25 of March 2026. Ayan. Diba? Which is, punto por punto ang sinabi ni VP Sara dito sa kanyang official statement. Halatang halata. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, do not worry, okay? Kasi po, bilog po ang mundo. Hindi sa lahat ng panahon na itong mga buwaya na ito ay nasa itaas. There will come a time na mapanagot rin ito mga buhaya na ito. Sa ngayon, alam natin na si VP Sara ginigipit. Ang point ko is, while pwede pa siyang i-impeach, ginagawa na nila ang lahat para ma-impeach si VP Sara. Dahil takot sila, dahil kung hindi ito ma-impeach si VP Sara, mananaig ito sa 2028. Alam nila na sure na mananalo si VP Sara sa 2028. At kung si VP Sara na ang maging presidente ng Pilipinas, ewan ko na lang kung saan pupulutin itong mga kawatan dyan sa Kamara. Mga kawatan sa flood control anomaly. Pinoprotektahan nila as much as possible
ang kanilang mga sarili by having an impeachment by BP Sara. Pero sa halip na pinagtulungan nila si BP Sara na ma-impeach, ay lumalaban si Vice President Inday Sara Duterte at hindi takot na harapin. Sabi pa nga ni BP Sara, bloodbath. But ayaw niyang harapin dyan. Kasi this is still part of the proceedings of the impeachment complaint. Walang pakialam si BP Sara kung ano man ang magiging desisyon ninyo dyan sa Kamara. Basta pagdating doon sa Supreme Court at pagdating doon, kung tutuloy man, uusad man itong impeachment na ito, haharapin yan ni BP Sara sa Senate of the Philippines. Hindi deserve ng Kamara para maglaan ng enerhiya si BP Sara dyan. Hindi niyo deserve. Kasi kayo dyan, mga, mga umiiyak na mga buhaya. Hindi niyo deserve. Okay, so ngayon, si Ramil Madriaga, taliwas ito sa nangyaring impeachment kay BP Sara. Pinasupina na ng House Justice Panel. Isinailalim sa protective custody na si Ramil Madriaga. Wow! Isang kriminal, mas kinakampihan pa. Ganyan po ang reputasyon ng Administrasyong Marcos. Yan ang nakakalungkot na realidad. Mas kinakampihan pa ngayon ang mga kriminal. Grabe. Eto, panoorin natin itong balita na ito. My second motion is to issue subpoena juris tecum and ad testification. Isa pa itong ito si Dilima. Junel. Isa rin itong umiyak kasi hindi sinipot ni BP Sara To Mr. Ramil Lagunoy Madriaga to produce may crush ka kay Ramil? Nagtatanong lang kami. Gusto mo ba si Ramil? identify and authenticate his affidavit dated November 29, 2025, which is Annex A of the complaint in the Sabalia et al. Complaint. And Si Dilima mag-Ingles, no? Parang kagalang-galang talaga. Grabe yung mga diction, mga pronunciation ni Dilima. Yan ang palatandaan ninyo, taong bayan. Hindi lahat ng mga magagaling mag-Ingles ay meron dito. Sa totoo lang, hindi po pagbabasihan ang talino ng isang tao sa the way she speaks. Okay? Hindi po yan ang batayan natin. Ang batayan natin kung meron ba kang lohika or argument. Okay? Sa sitwasyon po ni Dilima, wala siya dyan. Walang logic, walang argumento. any other documentary or object evidence in his possession and to testify thereon. This is with respect to receipt on the receipt, handling, and distribution of the confidential funds. It's very clearly alleged in the complaint of the Sabalia et al. There is a motion raised by the Honorable Dilima to issue subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Lagunoy Madriaga and for the production of affidavit dated November 29, 2025, as well as any other evidence in his possession. The same has been seconded by Vice Chair Dumogan. Is there any objection? Madam Chair, objection because again, there is a statement here in the third column that it's also his testimony on the DepEd's confidential funds where we have no jurisdiction. Objection, Madam Chair. Considering that the motion has been objected to, we shall now proceed to vote. Committee on Justice members, please be ready to vote. This is on the motion for the issuance of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga, as well as for the production of his affidavit and any other evidence in his possession.
Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Bakit kayo mahiyang mag-raise ng hand? Nahiya pa yung mga... You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Thank you, Honorable Rodriguez. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes the voting. Committee Secretariat, result, please. With 29 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is hereby granted. The Committee on Justice is directed to issue the necessary subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Ramil Madriaga and for the production of his affidavit dated November 29, 2025 and any other evidence in his possession. So ruled. So, yan. Isinailalim na sa protective custody itong si Ramil Madriaga. Kasi, mantakin nyo ha, anong sinabi ng NBI, di ba? Ginamit pa si Ramil Madriaga doon na nag-away raw itong si Roque at si Ramil Madriaga patungkol yan sa land grabbing, no? Sa tapos dito, may protective custody itong si Ramil. So, magmukhang may kredibilidad na itong si Ramil Madriaga. Okay? Kasi, sa mata ng taong bayan, sirang-sira na po itong pangalan ni Ramil Madriaga. Kasi preso yan eh. Grabe yung kaso na kinaharap nitong si Madriaga. Tapos, gagawing witness ng mga ulol. Wala talaga. So, yan po, dyan po nagtatapos ang mga umiiyak na mga taga House of Representatives na mga congressman. Iyak, iyak! Okay, mag-like naman kayo, mag-share naman kayo dito sa video natin ha. At kung meron po kayong opinion, reaksyon sa ating mga tinalakay, mag-comment na po kayo, no, para babasahin natin yan sa comment section kung anong masasabi nyo dito sa sitwasyon na ito. Okay? Sa mga first time dito sa aking channel at nagugustuhan ninyo ang ating vlog, mag-subscribe na kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.